Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na naihanda na ang ating mga puso para po sa pag-receive ng makapangyarihan at banal na salita ng Panginoon. And I believe na yung mapapakinggan mo ngayon na salita ng ating Panginoon ay magbibigay sa iyo ng buhay at magbibigay ng magandang kulay sa iyong buhay. So sit back and relax. I-share mo itong video na ito. At ngayong araw na ito, sama-sama tayo na matututo at higit sa lahat tayo po ay mababago. So tayo po ngayon ay nasa second installment po ng ating brand new series na What Would Jesus Do? Ano ang gagawin mo kapag, if ever na si Jesus, yung nasa sitwasyon mo, ano kaya ang gagawin ng ating Panginoon? Because we believe that Jesus is the greatest man who ever lived on earth. Siya po ang pinakamagandang modelo natin. In fact, ang pinakamatinding goal, pinaka-highest goal ng mga mananampalataya na sabi ni Apostle Paul in the book of Romans is to become Christ-like. So napaka-importante na lakaran natin yung nilakaran ng ating Panginoon. Hindi madali, pero alam natin sa dulong-dulo na ito ay tagumpay. So ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, ano ba yung gagawin ko sa panahon na kung saan parang may pumipigil sa pag-usad sa buhay ko? Minsan iniisip natin na parang ang hirap-hirap ng sitwasyon. Tandaan mo kapatid, makinig ka maigi dito. Hindi lahat ng tao matutuwa na magtagumpay ka sa buhay. Hindi lahat matutuwa na magkaroon ka ng usad sa buhay. So kapag hindi natin pinag-uusapan to ngayon, magugulat na lang tayo o tatanggapin na lang natin ang katotohanan na ito na kung saan ganito na lang yata talaga ako kasi ito na talaga yata ang disenyo ng Panginoon sa buhay ko. Whereas, matutuklasan natin ngayon na kinakailangan pala na tayo ay may katangian sa buhay na kung saan hindi dapat napipigilan. Pagdating lalo sa paggawa ng tama, pagdating sa ating mga pangarap na nilagay ng Panginoon sa ating mga puso. Maniwala po kayo, may mga tao kapag dumating na sa matinding pagsubok, hihinto na yan. O kaya kapag tila baga, wala nang pag-usad yung kanyang buhay, iisipin niya na lang, na ganito na lang yata talaga. Kapatid, maniwala ka. Makinig ka maigi dito at naniniwala ko, hindi ka lang matututo at higit sa lahat, babaguhin ka ng ating Panginoon. Let's get started. Dwayne Johnson. Si Dwayne Johnson po mga kapatid ay siya yung highest paid na actor ngayon, specifically in 2024. Na meron po siyang 103 million na gross income. 103 million gross income. At sinabi niya po minsan, na think back 5 years ago. Think of where you are today. Think ahead 5 years. And what you want to accomplish. At sinabi niya dun sa dulo, be unstoppable. Think back 5 years ago. Think of where you are today and think ahead 5 years and what you want to accomplish and then be unstoppable. Remember, brothers and sisters, that the world is shaped by unstoppable people. Nothing great happened without these unstoppable people. Kung nagpapigil lang itong mga taong ito sa kanilang pangarap para sa mundo, sa kanilang pangarap na kung saan mabago yung takbo ng mundo, wala sana yung mga teknolohiya na ine-enjoy mo ngayon. Because all successful people are like crazy in the beginning. Mapagkakamalan niya na may topak, mapagkakamalan niya na masyadong mayabang, ipi-persecute yan. Why? Because all genuine will be tested. Tandaan natin, lahat ng katotohanan, dadaan yan sa test. Even, hindi lang laging constructive na criticism, but even destructive na criticism, dadaan at dadaan yan. But the world is shaped by unstoppable people. Kaya nangyari yan, kaya may pag-usad, kasi may mga taong unstoppable. At naniniwala ko, magkakaroon ng magandang hugis ang buhay natin, magkakaroon ng magandang hugis ang ating mundo, ang ating paligid, ang ating pamilya, ang negosyo mo ngayon, at ang buhay mo ngayon, if you will become unstoppable, lalo na sa mga ideas na ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sa pangarap na nais sa atin ng Panginoon,
Be unstoppable. But the question is how? Maraming mga bagay na pumipigil. Ulitin ko, lahat ng papangarapin mo, tiyak na may pipigil dyan. Lahat ng gusto mong pagbabago mangyari sa buhay mo, maniwala ka at sa hindi, laging may pipigil dyan. Laging may matutuwa, pero laging may hindi matutuwa. May susuporta sa'yo, pero may hindi susuporta sa'yo. May magbubuo sa'yo, pero may wawasak din sa'yo. Ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo na lang ba ang katotohanan na kung saan wala ka talagang mararating? At ayan na lang talaga ang disenyo ni Lord sa business mo at sa buhay mo? Don't ever believe that lie. Because napakaganda ng plano sa'yo ng ating Panginoon. But the question is, how to be unstoppable. Paano ka hindi mapipigilan, lalo na sa mga tamang bagay na yan, na in-instill sa'yo ng ating Panginoon. At naniniwala ko kaya mo mapapakinggan ito, para nang sa gayon, wag masayang yung mga ideas na yan. Wag masayang yung dream na yan na inilagay sa'yo ng Panginoon. Wag masayang yung mga bagay na yan na pinaghirapan mo, na kung saan makakabuti naman sa mundo at sa pamilya mo. So I want you to open your Bible with me in Luke chapter 13. Verses 31 hanggang 35. Luke chapter 13, verses 31 hanggang 35. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you." He replied, "Go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow, and on the third day, I will reach my goal. In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those who sent to you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chick under her wings, but you were not willing. Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord." So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. I always believe that Jesus is the greatest man who ever lived on earth. Now, what kind of character that made Jesus accomplish his goal? Ano ba ang mayroon si Lord? Bakit niya na-accomplish yung goal niya? Anong uri ng karakter ang meron siya upang makamit niya ang kanyang mga nais na marating? And on the third day, I will reach my goal, sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ultimo ang Panginoon. May nais siyang marating. What made him unstoppable? So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ulitin ko, hindi lahat matutuwa sa pangarap mo at gusto mo mangyari. May susuporta sa'yo pero may pipigil sa'yo. May bubuo sa'yo pero may wagwawasak sa'yo. Anong gagawin natin? Be unstoppable. So join me in our message today entitled Unstoppable Jesus. Unstoppable Jesus. Remember that unstoppable people keep their inner fire burning by developing the characteristics necessary to become successful. Nagde-develop sila ng mga characteristics para nang sa gayon sila ay maging successful at sila ay maging unstoppable. But the question is, how to be unstoppable like Jesus? Paano ba ako magiging unstoppable na katulad ng aking Panginoong Hesukristo? Number 1, in verses 31 hanggang 32. Tignan niyo po maigit ang text natin. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you." Lumayas ka sa lugar na ito. Huwag mong gawin yung mga ginagawa mo because Herod wants to kill you. 32, he replied, "Go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal." How to be unstoppable like Jesus? Number 1, compete wisely. You have to compete wisely. Compete means be in state of rivalry. Remember that Jesus is a fighter. Ang Panginoong Kristo ba, kapatid, ay may constant rivalry. Lalo na pagdating sa kaaway. Hindi niya tinatrato na kakampi ang kalaban. Kaya ka laging matatalo.
Kasi ang hilig mo makipagkampihan sa kalaban. If I can win it, join them. If I can defeat them, join them. Ganun minsan ang natin. Kaya lang, alam mo, kapag talagang kalaban yan, whether you like it or not, at the end of the day, mawasa ka pa rin. Remember that life is a constant battle. Life is a constant battle. Lumaki po ako na kung saan pinaniwalaan ko ang kasinungalingan na ito. That life is not a competition. Lagi mong mapapakinggan yan, maniwala ka, makinig ka maigi dito. Until may nabasa akong article nang sinabi ng author na yon, that life is a competition. Don't believe a lie that life is not a competition. Sinabi ng author na yon, that life is a competition, whether you like it or not. Gustuhin mo o ayaw mo, life is a competition. Laging may makikipag-compete sa'yo, laging may magwawasak sa'yo. Lalo na dito. Lalo na if you're spiritual, alam mo that may kalaban talaga. Makikipagkampihan siya sa mga demons. Sasabihin niya kay Herod, okay lang yan. Tama ka naman. Hindi, sinabi niya, go tell that fox. I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. Life is a competition. Whether you like it or not. Gustuhin mo o ayaw mo, sa business lagi may competition. Sa buhay lagi may rivalry. Meron lagi iyan. Lalo na kapag ikaw ay spiritual na tao, alam na alam mo yan. Kahit hindi spiritual, kahit hindi nila tinatanggap, pupuksain pa rin talaga sila ng kalaban. Whether you like it or not, may hindi matutuwa sa ginagawa mo. Minsan kinakailangan mo dumepensa, minsan kinakailangan mong umumpensa. Life is a constant battle. Tandaan, ang tagumpay ay isang laban. Wala namang nasabing victory na wala namang battle. O paano masasabing walang hindi competition? May battle nga. Kaya ka nagkaroon ng victory kasi may labang kang ipinanalo. Kaya lang, ito maganda. Paano ba natin, kaya yung iba naiintindihan ko yon. Kasi nga, siguro hindi nagiging malinaw pagdating sa battle. Ay, nananakit ka ng kapwa mo. Tandaan mo, kahit ayaw mong manakit, pag nagtagumpay ka, makakasakit ka pa rin dahil may maiinggit sa'yo. May matutuwa, pero may maiinggit. Kaya sinabi natin dito, how to be unstoppable like Jesus, compete wisely, not foolishly. Ano ba ang wise na competition? First, select your battle. Kaya sinabi dito, tignan niyo pong maigi, verse 32. Sabi sa The Message version, Jesus said, tell that fox that I have no time for him right now. I have no time for him right now. Today and tomorrow, I am busy clearing out the demons and healing the sick. The third day, I am wrapping these things up. Therefore, select your battle. Choose your battle wisely. Hindi lahat nilalabanan. Dapat meron kang katulad kay Jesus. I have no time for him right now. Wala akong oras dyan. Ito, laban ko. I will drive out demons and heal people today and tomorrow. Select your battle. Avoid less important activities that will take your eyes off your goal. Baka naman lahat kasi nilalabanan. Compete wisely. Sino ba talagang kalaban? Ano ba yung competition dito? Mapapahagod ka lang dyan. Kapag marunong kang mamili ng laban mo, you will avoid less important activities that will take your eyes off the goal. Parang si Jesus ulit doon nakaraan na pinag-usapan natin. Nakuha po natin yon. Pipiliin mo ang laban mo. Kaya sinabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Tingnan niyo ulit. I have fought a good fight. Life is a constant battle. Gusto mo makatapos ng maayos? Fight a good fight. Hindi pwedeng walang battle. Hindi pwedeng walang competition itong buhay na ito. Hindi pwedeng walang, ibig sabihin ng competition natin dito, walang rivalry. Meron lagi. Hindi pwede ba ipagkampihan ka sa tunay na kalaban natin? I have fought a good fight.
Kaya lang, fight a good fight. Dapat yung good fight. Minsan di naman good fight yan eh. Nag-aaway-aaway kayo, good fight ba yan? Kalaban, siya ba talaga kalaban mo? Yung anak mo, yung nanay mo? Maybe some of you, pwedeng sabihin oo. Pero many of us, hindi naman talaga yan eh. Minsan nga may kalaban na kayo, tapos naglalaban-laban pa kayo. Select your battle. Compete wisely. Remember, if you are a true warrior, competition doesn't scare you. It makes you better. Hindi ka matatakot yan dahil malinaw sa'yo, kasama sa buhay yan. But you have to select your battle. And you have to identify your enemy clearly and definitely. Kailangan ma-identify mo. Di ba sinabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight. Tatalungin mo muna, good fight ba ito? O bad fight siya? Makakabuti ba talaga itong laban na ito? O makakasira lang? Hindi lahat ng energy mo ay binibigay mo sa lahat ng bagay. Where energy goes, where your focus goes, energy flows. Kapag nasaan yung focus natin, yung energy mo, doon mapupunta. Maling laban yun. Naubos na yung lakas mo sa tunay na laban. Pagdating sa tunay na laban, wala na, tumba na. Wala na, pagod na. You have to select your battle. Fight a good fight. And you have to identify your true enemy. Ephesians chapter 6 verse 12. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Our battle is not against flesh and blood, but against the powers of darkness. Life, and even Christian life, is a constant battle. Always be in a state of rivalry against the enemy, but compete wisely. You have to select your battle. Second, how to compete wisely. Nabi natin, select your battle. Pangalawa, second, strategize your battle. Kaya sabi dito ni Jesus, go tell that fox, I will drive out demons and heal people today, and tomorrow, and on the third day, I will reach my goal. Para manalo ka sa isang laban, makinig maigi dito, hindi pwedeng bara-bara ang buhay. Gusto mong maayos yung finances mo, but you don't have a system. You don't have a pattern. Gusto mong maayos ang mag-decision mo sa buhay, but you don't have pattern. Pagdating sa decision making, sa pagdidesisyon, sa pag-handle ng pera, sa pag-handle ng pamilya, dapat may sistema, dapat may ayos. Why? Because God is the God of order. You have to compete wisely. How? Select your battle and then strategize your battle. Because if you fail to plan, you plan to fail. Sa totoo, dahil hindi ka nagplano, plinano mo talaga yan. Kasi hindi ka nagplano. Tandaan natin kapag may pangarap, ipaglaban mo. Pag may pangarap, ipaglaban mo. Life is a constant battle. Paglaban mo ang kalayaan mo sa kasalanan, sa kahirapan, pakapighatian, lahat yan may battle kasi walang tagumpay na kung saan hindi ka makikipag-wage ng war, ng battle against your flesh, against poverty, against sin. Ang tagumpay ay makakamtan lamang ng mga taong handang makipaglaban. Ulitin ko, ang tagumpay ay makakamtan lamang ng mga taong handang makipaglaban. Walang mangyayaring victory kapag walang laban na nangyari. Michael Jordan once said, you have competition every day because you set such high standards for yourself that you have to go out every day and live up to that. You have competition every day. Sinabi niya, lahat, araw-araw may competition yan. Hindi pwedeng mali. Hindi pwedeng wala. Araw-araw, mabubuhay ka. You have to go out every day, sinabi niya, and live up to that. Life is a constant battle, but compete wisely. Compete wisely. How to be unstoppable like Jesus, maging matalino sa pakikipaglaban. Starting today, hindi lahat nilalabanan dahil may totoong laban. At baka sa panahon na kailangan mo ng lumaban sa tunay na laban ng buhay, wala ka na, hina ka na.
Why? Una, hindi pinipili ang laban. Pangalawa, hindi ni-strategize ang laban. Walang sistema, walang ayos, walang plano. So starting today, compete wisely. Maging matalino sa laban ng buhay. How? Select your battle and strategize your battle. Ganito lumaban ng ating Panginoon. Pangalawa, verse 32. He said to them, "Go tell that fox, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and on the third day, I complete my mission." I complete my mission. No? Number 2, how to be unstoppable like Jesus? Complete objectively. Kinakailangan kumompleto ka objectively. Bago ko tumuloy dito, natandaan ko lang, di ba may kasabihan, may tinatawag tayo sa psychology na reference bias. Sinabi niya, hindi, kinakailangan, sarili mo lang ang ikukumpit mo. Kaya marami, hindi umuusad kasi puro sarili niya ang tinitignan niya. That's reference bias. Akala mo, galing-galing ka na sa sarili mo. Kasi 10 taon ka na nakatago sa kwebe. Labas-labas ka, tignan mo, may mas magaling sa'yo. Labas-labas ka, may mas magaling sa negosyo mo, mapag-iiwanan ka. Yung gandang-ganda ka na. Pero paglabas mo, ay may tamang pag-aayos pala ng buhok. Ay may tamang pagdadamit pala. Nakuha po natin, that's reference bias. Kaya maraming di lumalago kasi, hindi, dapat sa sarili ko lang ako nagko-compete. Okay naman yon. Kinakailangan, tinitignan mo rin yung sarili mo, na kung saan, baka kinakailangan ko rin mag-grow dito. Pero tandaan natin, life is a constant battle. Huwag sa puro sarili tinitignan dahil talaga may ibang kalaban. Hindi mo talaga maiiwasan yan. Kaya lang, yung laban natin, pagtapos nito, hindi ka lang laban ng laban. Kinakailangan, makinig maigi dito, tapusin mo rin yung laban objectively. Complete objectively. Remember that Jesus is a finisher. I complete my mission. Sinabi niya dito. Marami kasi intro voice eh. Huwag puro umpisa. Kaya nga alam niyo po ba, that 50% ng mga startups, ng mga company, ng mga negosyo, nagsasara yan sa loob ng 5 years. 50% ng itinatayong negosyo, nagsasara yan in 5 years. Meron doon, tama. Strategic yung pagsasara mo, pero yung iba doon ang strategic. Why? Marami doon, hindi lang tinatapos. Nakapag nahirapan. Kasi kapag nahirapan, akala mo kasi walang battle eh. Akala mo kasi walang competition, meron nga. Hindi mo tuloy na paghahandaan ngayon. Pero kapag malinaw sa'yo, na may competition talaga sa buhay, na may battle talaga, na may rivalry talaga sa buhay, na may kalaban talaga tayo na hindi matutuwa na magtagumpay ka, higit sa lahat, ang kalaban natin, it's not against flesh and blood, but against the powers of darkness. May power nga eh. Yung kalaban eh. But against the powers of darkness, ang gagawin mo na ngayon, tapusin mo siya. Alam mo na kasi. Kailangan, tapusin mo siya. How? Set your goal. Una, set your goal. Sabi niya dito, on the third day, I will reach my goal. Saka ka lang makakakumpleto kapag malinaw na sa'yo, ano yung kukumpletuhin mo? Ano ba yung dapat mong tapusin? Sabi ni Bill Copeland, the trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score. Kapag gusto mong makabangon, kapag gusto mong umayos, lagyan mo ng target, lagyan mo ng goal. Kasi kapag walang target yan, baka kung sino-sino tamaan yan. O, sinabi natin, hindi na naman pinili yung laban ng maayos. Kasi goal eh, kala mo lahat kalaban mo. So minsan, paranoid ka na. Ay hindi, aagawin nito ang kapangyarihan. Ay hindi, baka masapawan ako nito, hindi ganon. Yun yung sinasabi natin. Yun yung sinasabi natin na wrong competition. Yun yung sinasabi natin na wrong battle. But you have to complete objectively. Set your goal. Kasi kapag wala kang goal, kung sino-sino tatamaan yan. Kapag wala kang goal, kung saan mo igugugol yung buhay mo. Kung saan ka pupunta, kung sino-sino ang tatamaan natin. At minsan ang tinatamaan natin, yung kakampi pa natin. Minsan yung kasama pa natin. So you have to set your goal. Pagdating sa pagsiset ng goal, kinakailangan din may timeline. Set a timeline with a deadline. Dapat may timeline. Ibig sabihin nito, kailan ba, kano katagal mangyayari ito? And then maglalagay ka ng deadline.
Kailan ba dapat matapos ito? Yung timeline niya, tapos hanggang kailan ba ito? O hanggang kailan ko ba ito dapat na tapusin? At ano yung specific na oras kung pwede kong matapos na dapat tapusin ko ito? Napansin mo, tignan mo si Jesus. On the third day. Hindi yung, bahala na. Kaya sira-sira, what will be, will be. Bahala na ito. Kung alam si Batman dito, hindi pwede yun. Dapat may deadline. On the third day, I will reach my goal. It is essential that goals have a time frame or target date. So maglalagay ka ng limit para nang sa gayon, hindi habang buhay. Kasi nakakapagod yan eh. Remember, that commitment to a deadline helps you focus your efforts toward completion of the goal. Mafo-focus yung effort natin. Di ba sinabi natin, importante ang time management, pero importante lalo ang energy management. Kasi mamaya, yung energy mo, naibigay mo dun sa minor. Tapos mamaya, pagdating ng major na dapat mong ayusin, wala ka ng lakas. So kapag ikaw ay may timeline at may deadline, tutulungan ka nito na mag-focus dun sa effort mo. Alam mo na ngayon yung maling battle. Alam mo na ngayon kung ano yung hindi mo target at alam mo kung ano yung target mo. Para nang sa gayon, hindi nasasayang yung effort natin. It also prevents your goal from being overtaken by unrelated task. Ang dami kasi natin pwedeng gawin eh. For example, sabi ko rin naman, kung may pera-pera ka rin lang naman ng bahagya, kumuha ka na lang sa ibang gagawin mo, lalo na mataas ang pangarap mo. Halimbawa, naglalaba ka ng 3 oras, kumuha ka na lang ng tagalaba, please. Tapos yung 3 oras na yon, strategize mo na lang. Strategize mo, kumausap ka ng mga tao, gawin mo yung goal mo, mamaya dyan, may pambayad ka naman nun eh. Kasi minsan, yung oras natin, life is currency, time is currency. Pag wala pa, syempre, tis-tis muna. Pero dapat malinaw sa iyo to, ilalaan ko yung energy kong ito sa mas importante at mas mataas na kapamaraanan. Kung makaluwag-luwag ng bahagya, para nang sa gayon, mas marami pa tayong magagawa. Commitment to a deadline helps you focus your effort. At maiiwasan mo rin ito na ma-overtake ng mga unrelated tasks. Yung ginagawa mo, hindi naman related doon sa goal mo, di ubos na ngayon yung oras mo. Wala ka na nagawa, pagod ka na eh. Tapos kapag mag-hit ka ng goal mo, hindi ka na makakapag-isip. Pinag-usapan natin noong nakaraan. Kinakailangan kapag gagawa ka ng desisyon, marunong ka mag-halt, mag-stop. Ano yung halt? Don't make decisions when you're hungry, when you're angry, di ba? Sa dulong-dulo, when you're tired. Tapos doon ka gumawa ng desisyon, wala na. Sablay na. Yung gagawin natin, dapat marunong kang tumapos. Set your goal and then get your goal. Verse 32, on the third day, napansin niyo po? I will reach my goal. Nagdesisyon si Lord. On the third day, tatapusin ko itong goal na ito. Remember, don't just say it. Seize it. Si Lord, hindi niya lang siya sinabi. Alam mo, gagawin ko ito bukas eh. Hindi, sinabi niya, on the third day, I will reach my goal. Don't just say it. Seize it. There are different types of people. Those who watch things happen, those who wish things happen, those who wonder what happened, and those who make things happen. Yung mga taong nanonood, yung mga taong nagwi-wish, yung mga taong nagwa-wonder na lang, paano nangyari yon? At yung mga tao na ginagawa yung dapat mangyari. Someone said, some people dream of success while other people get up every morning and make it happen. Yung iba na natili na lang nananaginip. Dream nga daw eh. Some people dream of success while other people get up every morning and make it happen. Tandaan, huwag kang masanay na kapos. Dapat marunong kang tumapos. Huwag kang nasanay na laging kapos. Dapat marunong kang tumapos. Ganito si Lord. Complete objectively. I complete my mission. On the third day, I will reach my goal.
Remember that a lot of people are good starters but bad finishers. Excited lagi magsimula. Kasi nga, ganyan yung mindset natin eh. Akala mo walang battle. Akala mo walang competition. Ikaw naman, napaka-vulnerable mo sa buhay. Hallelujah! Ang bait-bait ng mundo, walang competition. Grabe! Hindi mo alam, pinagpaplanuhan ka na ng kalaban. Tapos! Yung iba naman, pagkasimula, siguro ang plinano niya magsimula lang. Ba't hindi ganun ang buhay? Si Jesus Christ, sinabi niya, on the third day, I will reach my goal. So set your goal and then get your goal. Sinabi po ni Usain Bolt. Si Usain Bolt po ay isang Jamaican na retired sprinter who is widely considered to be the greatest sprinter of all time. Bakit? He is an 8-time Olympic gold medalist. 8-time Olympic gold medalist. And the world record holder in the 100 meters, 200 meters, and 4 times 100 meters relay. Grabe. Sinabi po ni Usain Bolt, there are better starters than me. Lupit. Sabi niya, there are better starters than me, but I am strong. I am a strong finisher. There are a lot of better starters than me, but I am a strong finisher. Maraming mga tao, mas magaling magsimula kaysa sa akin eh. Kaya lang pinagkaiba ko sa kanila, sinabi niya, I am a strong finisher. Remember, the champions are finishers. Hindi naging champion niya na hindi tumapos. They compete objectively. Malinaw kasi yung objective niya eh. Malinaw kung ano yung tatapusin niya. Malinaw kung ano yung gagawin niya. That's why you have to complete objectively. Huwag masanay na laging kapos. Dapat masanay kang tumapos. Yung, ibig sabihin kapos, yung inumpisahan lang. Pero walang follow-up at walang follow-through. Napaka-importante ng follow-through. Sabi ni Jesus, ulitin ko, go tell that fox. Sabi sa easy to read version, sabi niya dito, Jesus said to them, go tell that fox, today and tomorrow, I am forcing demons out of people and finishing my work of healing. Then, the next day, the work will be finished. The next day, the work will be finished. Remember that starting is exciting. Exciting ang pagsisimula. But the future belongs to the finishers. Sarap magsimula. Simula ka na rin lang sa pananampalataya. Simula ka na rin lang maglingkod kay Lord. Nagsimula ka na rin, hindi ko sinabing walang fail sa buhay. That's why kinakailangan ka, maging finisher ka. It doesn't mean nag-fail ka, tapos ka na. Starting is exciting, but the future belongs to the finisher. So to be unstoppable like Jesus, number 2, complete objectively. Be objective. Ano ba yung tatapusin ko? So you have to set your goal. And you have to get your goal. Last but definitely not the least. In verse 33, tignan niyo po ito, ang ganda na ito. Nabi ni Lord, kasi sinabi niya kanina, go tell that fox, today and tomorrow, I'm forcing demons out of the people, finishing my work of healing. Then the next day, the work will be finished. Tapos sinabi niya sa verse 33, tignan niyo, in any case, I must keep going today and tomorrow, and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. How to be unstoppable like Jesus? Number 3, commit unconditionally. Napaka-importante ng commitment, but make it unconditional. Kaya sinabi ni Lord dito, listen to this, in any case. Indeed, Jesus is the best example of commitment. In any case. Ibig sabihin nito, kahit na anong mangyari. Tignan nyo, bago dumating, bago ka hindi ka maigi dito, bago ka mag-commit na mag-commit, gawin mo muna yung unang dalawa. Kasi baka nagko-commit ka sa mali. Wala namang masama na mag-quit minsan. Ang tawag doon ay strategic quitting. Kung mali naman. Pero kapag tama yan, tandaan natin, winners never quit and quitters never win. Pag tama naman yan, kaya na-set na ni Lord, ito, sabi niya, in any case,
Alam niyo po, nung dinesisyonan ko to, nung hanggat ang gulo-gulo pa ng puso ko, saka ng isip ko, maglilingkod ba ako kay Lord? Magpapastor ba ako? Ganito ba yung gagawin ko? Nung may crisis pa ako pagdating sa spiritual identity ko o sa calling ko, ang gulo eh. Walang breakthrough eh. Kasi may doubt. Hindi binibless ni Lord yung doubt eh. Sabi na ng Book of James yan. Kinakailangan, mag-commit ka na. Nung sinabi ko, in any case, sige, dumaan sa hirap, go! Masaktan, go! Tiyak yan, masasaktan ka. Mangyayari yan. Pero dapat may ganito ka. Kung malinaw sa'yo na negosyante ka, in any case. Pag malinaw sa'yo, estudyante ka talaga, in any case. Wala ng cellphone, maglakad, gagawin ko to. Kahit na anong mangyari. Pag gusto mo talaga maging singer, composer, kung gusto mo talaga maging author or vlogger, in any case, I must keep going today and tomorrow. And the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Commit unconditionally. Sabi po ni Howard Schultz, sometimes the difference between winning and losing is will. The will to make it happen. Sometimes the difference between winning and losing is will. The will to make it happen. Paano ka magkukumit unconditionally? Number 1, strong determination. Kaya meron ka dapat dito, in any case, kahit na anong mangyari, sinabi niya dito, I must keep going. I must keep going. In any case, I must keep going. Whatever happens or may have happened, kahit na anong mangyari, yung ginamit po dyan na must, in Greek is day. It is, ibig sabihin, it is binding, it is necessary, it is proper, it is inevitable. Hindi siya luxury, kundi ito ay necessity. Strong determination. Why? Kasi marami ang interesado, pero hindi determinado. Interested. Interested ka dun sa crush mo, na alam mo, will naman ng Panginoon, kaya lang, di ka man determinado. Wala to. Takot ka kasi matapang yung tatay, saka yung nanay. Siyempre, pinoprotektahan nila anak nila. Ikaw man din, magkaroon ka ng anak, di mo poprotektahan. Para masala din nila kung tamang tao ka ba o hindi tao. Hindi tao, hindi hayop. Nakuha po natin, all genuine will be tested. Mahirap tong negosyong ito. Huwag ka nang tumuloy. Mahirap pala eh. Pwedeng mahirap kasi, pero determinado kang gawin yon. Marami ang interesado, pero hindi determinado. Interested lang. Why? Pag sinabing interested lang, ang napaka-superficial eh. Ay, ang saya. Ang titignan mo lang, ang laki pala ng kita dito, grabe. Uy, ang ganda pala ng kita dito, grabe. Interested. Pero hindi mo nakita na sa laki ng kitang yon, o sa ganda ng pangyayaring yon, may pinagdaanan muna. Tip of the iceberg lang yan. Pero yung nakabaon doon na napakalalim at napakalawak, may paghihirap na pinagdaanan yan. Kaya nga kinakailangan, you have to commitment for better, for worse. In sickness and in health, for richer, for poorer yan. Ganon siya katindi. You have to have a strong determination. Huwag ka lang interesado, dapat determinado. Pangalawa, pagdating sa pagkukumit unconditionally. In any case, sinabi ni Lord. Pangalawa, you must have a sure direction. Kinakailangan kasi may malinaw kang direksyon. Tignan niyo po ito, ang ganda. 33. In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day. Tignan niyo. For surely, no prophet can die outside Jerusalem. Kinakailangan makapasok ako sa Jerusalem. Because no prophet can die outside Jerusalem. So Jerusalem is that city of destiny. The goal of the journey of the prophet Jesus. Kaya nga, siya yung sinasabi niya dito, for surely no prophet can die outside Jerusalem. So he set his face to go to Jerusalem. And Jerusalem meant one thing for Jesus. Ano yon? Death. Kaya nga ngayong buwan na ito, may tinatawag tayong Holy Week. We are commemorating yung ginawa ng Panginoon. At maganda na panimula natin ito. Pang-intro natin ito para sa pagko-commemorate natin sa ginawa na matindi ng ating Panginoon. Jerusalem meant one thing for Jesus at kinakailangan pumunta siya doon. Grabe no? Handa kang harapin yung hirap.
Sa negosyo, alam mo, dapat malinaw sa'yo, may pagsubok dyan, pero dapat ready ka ba? Sa pagpapamilya, hindi madali yan, but ready ka ba? Alam nyo, kaya ako tumagal, ito yung sinasabi ko, interesado interesado magjowa. Pero nung sabi ko, kasi pastor lang ako kaya delay ako ng delay. Wala akong planong magpakasal, walang ganyan. Tumagal ng tumagal, bakit interesado pero hindi determinado? Ang hina na sa sense of, alam mo yon, sense of responsibility, doon na ako tumatagal. Kasi, pastor lang ako, baka itakwil din ako ng anak ko pag wala sila makain. Baka gayahin ako ng asawa ko kay Job. Sumpa mo na yung Diyos mo pag wala nang makain. Baka mahirapan sila. Na kung saan legit naman minsan. Pamilya ka, tapos ganyan yung mangyayari. Yun na. Nag-o-overthink na ako ng ganyan. Yung ka-o-overthink ko, tumagal na ng ilang taon. Interesado pero hindi determinado. Pero naging malinaw sa akin, natural naman yan lahat naman may risk yan. Lahat naman na naging matagumpay na nagpamilya, may pagsubok din naman na pinagdaanan. Kaya lang dapat may strong determination ka, saka may sure direction ka. Kasi tiyak yan, may pagsubok naman talaga na pagdadaanan Huwag kang gumawa, magkakapagsubok ka rin Mayayari ka rin So when Jesus set his face to Jerusalem, he set his face to die. Ibig sabihin, handa siyang harapin yung, hindi ka maigi dito, yung suffering. Sa buhay, kapatid, laging may suffering. Huwag ka magsumikap, magsasuffer ka sa gutom. Magsasuffer ka sa pagkabaon sa utang. Magsumikap ka, magsasuffer ka sa hirap. Choose your suffering. Mag-isip ka na lang, piliin mo na lang kung saan ka mahihirapan. Kaya nga kapag pinili mo kung saan ka mahihirapan at malinaw na sa'yo ito, commit unconditionally in any case. I must keep going today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. So Jesus is speaking of himself in the third person in this passage. Siya yung prophet na sinasabi niya dito. He knows that it is God's will that he die in Jerusalem. Malinaw sa kanya yung direksyon niya. At may strong determination siya. Kinakailangan dumaan ako dito sa phase na ito. Di ba? Pagdating sa organization, tapos na po kami nung nakaraang term namin doon sa Masters in Organizational Leadership natin. May stages ang organization. May tinatawag na forming. Diyan nagsisimula. At may tinatawag na storming stage. Hindi pwedeng di ka dadaan doon. May storming stage na tinatawag. May performing stage na tinatawag. So kinakailangan dumaan ka doon, but you must have a sure direction and strong determination. Sinabi po ni Brian Tracy, isa po sa mga taong nakatulong ng malaki sa akin. Sabi niya, the greatest human quality is that of being unstoppable. And you can become unstoppable by refusing to quit no matter what happens. The greatest human quality is that of becoming unstoppable. Kasi tiyak yan, whether you like it or not, tanggapin mo sa puso mo at sa isip mo na walang battle, na walang competition, maniwala ka. Habang ikaw ay nakanganga, habang ikaw ay ang ayos-ayos kunyari ng emosyon mo, na wala akong tinatapakan na tao, kahit wala kang tapakan na tao, tatapakan ka, maniwala ka. Pupulbusin ka ng kaaway. That's why the greatest human quality is that of becoming unstoppable. And you become unstoppable by refusing to quit. No matter what happens. Commit unconditionally in any case. Maybe some of you, malinaw na sa'yo na may battle talaga. Malinaw na sa'yo yung dapat mong tahakin sa buhay, mag-commit ka na dyan unconditionally. Katulad ni Jesus, in any case, ito yung mga taong tumatapos at nagtatagumpay. So how to be unstoppable like Jesus? Paano ka magiging unstoppable katulad ng Panginoon? Ulitin ko, katulad ng sinabi ko po kanina, hindi lahat matutuwa sa pangarap mo. Hindi lahat tutulong sa'yo. May iba dyan wawasak sa'yo. Our battle is not against flesh and blood, but against the powers of darkness. May power, ang matindi pa nito, may power ang kalaban. Hindi mo dapat tinuturing na kakampi ang tunay na kalaban. Because the thief comes only to steal and kill and destroy.
Sabi ni Lord, I have come that they may have life and have it more abundantly. But you have to select it. Hindi lahat ng battle nilalabanan. Baka yung kakampi mo, malabanan mo. And you have to strategize your battle. Second, complete objectively. Set your goal para hindi napapagod. Para hindi kung saan-saan natin ginugugol ang buhay natin. Then get it. Get it. Paano? Commit unconditionally. Dapat may in any case. I must keep going today and tomorrow and the next day, I will reach my goal. Have a sure direction and strong determination. Live like Jesus. Ito yung pamumuhay ng katulad ng Panginoon. Pag sinundan mo yung yapak ng ating Panginoon, hindi madali, pero magiging posible. Ulitin ko, hindi madali, pero magiging posible ang lahat. Dahil ginawa mo yung dapat mong gawin. You become like Jesus. And I believe na some of you today, meron ka mga pagsubok na pinagdadaanan, may nais kang mangyari, ba't tinanim na ng kaaway na sablay ka talaga? Hari at reyna ka ng sablay. Hari talaga ako ng sablay. Yung asawa mo naman, reyna naman talaga ako ng sablay. Wala nang mangyayari sa atin. Maybe the Lord is talking to you right now. Compete wisely. O kung saan-saan mo binubuhos yung lakas mo. Complete objectively. Hindi ka lang ipinanganak para magsimula. Ipinanganak ka para tumapos. And then commit unconditionally. Dapat meron kang in any case. I must keep going today. Ituloy mo yung pananampalataya mo. Ituloy mo yung paniniwala mo. Ituloy mo yung tamang direksyon mo. Dito ako mag-i-end. In verses 34 hanggang 35. Di ba sinabi niya? Kailangan mamatay ako dito sa Jerusalem because no prophet can die outside Jerusalem. So kinakailangan accept na meron ka talagang pagdadaanan. Pag ikaw naging magulang, pag nagnegosyo ka, pag nag-lead ka, may pagdadaanan ka talaga. Bakit? May patutunguhan ka eh. Dapat malinaw na yon. Tanggapin natin yung katotohanan na yon. Part ito ng buhay. Kaya nga sinabi dito ni Jesus Christ, patungkol naman doon sa pupuntahan niya, Jerusalem. Ito, 34-35. Kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin. Antindi. At alagaan. Gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, pero ayaw ninyo. Pwede pala, no? Gusto ka ni Lord umayos, pero ayaw mo. Gusto kong umayos ng mga magulang ko eh. Pero ayaw ko. Siguro, ewan ko. Siguro naririnig na nanay at tatay ko kasasabi sa akin dati. Pero sa totoo lang, ayaw ko. Mahirap talaga. Ayaw. Pero at least, nandoon pa rin yung pangaral na tumatanim pa rin sa akin. Pero at that time, wala eh. Ayaw ko. Ito yung ginagawa. Ang tagal ko na kayo na gustong tipunin. Sabi ni Lord dito, gusto ko kayong alagaan. Gusto kayong tipunin gaya ng sisiw sa ilalim ng aking mga pakpak. Pero sabi ni Lord, ayaw nyo. Ang ginagawa ninyo, nagpapaalala sa inyo, pinapatay nyo. Yung mga propeta na pinapadala ko sa inyo para pangaralan kayo, pinupuksan ninyo, sinasaktan ninyo. Alam mo, si Lord gusto mag-ayos ng buhay. But your willingness is needed. But you're not willing, sinabi. Huwag na tayong gumaya dito. Alam mo, si Lord gusto mag-ayos ng buhay. Gusto niyang ayusin. But are you willing? Tandaan mo itong mensahe natin ngayon. The last na pag-usapan natin dito, are you willing? Willing ka ba na baguhin ni Lord yung sitwasyon mo? Willing ka bang sundin itong prinsipyong ito ng ating Panginoon? Si Lord gusto mag-ayos. But gusto mo bang maayos? Verse 35, ito nangyari. Di ba sinabi, gusto ko kayong tipunin, gusto ko kayong alagaan. Gusto ko kayong kupkupin, pero ayaw ninyo. Ito matindi. 35. Kaya, tignan nyo ang sakit. Bahala na kayo sa sarili nyo. Galing sa Diyos. Bahala na kayo sa sarili nyo. Sapagkat hindi nyo na ako makikita
hanggang sa dumating ang panahon na sabihin ninyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Bahala na kayo. Tandaan natin, the call of the Lord is not forever. Ang pag-aanyaya ay hindi habang buhay. May paanyaya na minsan, pangalawa, pangatlo, but definitely, hindi sa lahat ng panahon. Ito ay may hangganan. Grab the opportunity now. Grab it now before it's too late. Now the question is, are you willing? Sa mga walang direksyon, sa mga naguguluhan sa buhay, ulitin ko, maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan. Gaya ng isang inahing manok na nagtitipo ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Gusto mo ba mapaalaga kay Lord? Gusto mo ba magpalit kay Lord? Gusto mo magpaayos kay Lord? If any one of you right now is listening, na sinasabi mo, Lord, I want you to change my life. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mabago yung direksyon ng buhay ko. Lalapit po ako sa iyo, Panginoon, ayusin mo po ako. Kung ito ngayon ang panalangin mo, kapatid, I want you to close your eyes right now. Maybe some of you, nasugatan ka, ang daming beses mo nang nabigo. Pero saktong-sakto sa iyo itong mensaheng ito na sinasabi mo, Lord, gusto ko mabago yung direksyon ng buhay ko. Ito ko po, Panginoon, kupkupin mo po ako, Panginoon, i-lead mo po ako, kailangan ko ang tulong mo. Pagod na ako, Lord, sa sarili kong kapamaraanan lamang. At ikaw ngayon ay nananampalataya sa kanyang salita. Na sinasabi mo, Lord, ayoko pong matulad sa mga sinasabihan mo ditong taga-Jerusalem na ayaw nilang magpakupkup sa iyo. Ako po, Lord, gusto ko. Tulungan mo po ako, Panginoon. If you believe right now na kaya ni Lord na gawin yan sa buhay mo, na kaya kanyang iligtas, first and foremost, kapatid, if this is your first time na nakapakinig sa mensaheng ito, hindi nagkataon na napakinggan mo ito. Gusto kang kupkupin ng Panginoon. Gusto kang iligtas ng Panginoon. But the question is, are you willing? If you are willing right now, mananalangin tayo, pero mabilis na panalangin lang ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan ng buong puso ngayong araw na ito, sabi ng Panginoon, hindi niya itatakwil ang sino mang lumapit sa Kanya ng buong puso. Mahal ka ni Lord. Wala nang sinabi ko kanina, dito sa binasa natin, handang kumupkup ng Panginoon. Handang magpagaling ng Panginoon, handang maglinis ng Panginoon. But may mga tao talaga ayaw. Pero ikaw ginusto mo. Simula ka kay Lord. Yan ang pinaka-the best na gagawin mo, kapatid. Magsimula ka sa Panginoon. Lakaran mo yung nilakaran ng Panginoon. Huwag ka lang magsimula. Tama yung ginawa mo, pero magpatuloy ka sa Panginoon. Magpatuloy ka. Hindi magiging madali, pero magiging posible. And for all of you right now, na matagal-tagal na rin yung journey mo sa ating Panginoon, na kung saan nakakaranas ka ng iba't ibang mga pagkalubak, pagkadapa, pagkasugat sa buhay. Gayahin natin si Lord. In any case, I must keep going today. And tomorrow, and on the third day, I will reach my goal. Kailangan makarating ako dun sa Jerusalem. For no prophet can die outside Jerusalem. Kailangan gawin ko to para maligtas yung tao. Kailangan gawin ko ito, kapatid. Malinaw, kapatid, na hindi magiging madali ang laban. Katulad ng pinagdadaanan mo. Pero kayang gawin ni Lord na posible yan. Kayang gawin ni Lord na posible. And for all of you right now, na nagkaroon ng sugat sa kanyang journey, na nag-fail, nakaranas ng sandamakmak na failures sa kanyang journey, let me encourage you right now. Just choose your suffering. Kung naghihirap ka para sa pamilya mo, maganda yan, kapatid. Choose your suffering. Kaysa maghirap ka na kinakalaban mo, na pinupuksa mo yung mga totoong magmamahal sa'yo. Nahirapan ka rin lang dyan, choose your suffering katulad ni Lord. Pag ginaya mo ang ating Panginoon, tiyak yan, kapatid, mahirapan ka. Yun ang katotohanan.
pero magtatagumpay ka sa dulo. Piliin lang natin kung saan tayo mahihirapan. Mag-commit na lang tayo doon. Lord, I lift up to you my brothers and sisters, any person, Lord, anyone na nandirito ngayon, nakikinig, nakakaranas ng maraming pagsubok, Panginoon, sa kanyang buhay. I pray, God, muli mong ibangon ang taong ito, Panginoon, na kung saan nakaranas ng iba't ibang failure sa buhay. Palakasin mo po siya, Panginoon. Dalangin ko nga po, Panginoon, yung mga sugat na kanyang naranasan ay magamit, Panginoon, para muling lumaban. Hindi para sumuko, kundi lalo maging matapang, Panginoon, at harapin ang hamon ng buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tulungan mo po siya, Panginoon. Huwag mo po siyang pababayaan, Lord. Yung sinimulan mo sa kanyang buhay ay tatapusin, Panginoon. Matatapos ito, Panginoon, ng maayos. Makakapag-accomplish siya, Lord. Makakabangon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, I pray, ibangon mo po ang bawat isa na nandirito ngayon. Lord, I pray also for miracle, Lord. Magbigay ka po ng himala, ng kagalingan, ng kalakasan. Ibalik mo, Panginoon, yung mga lakas na nawala sa kanyang buhay, na nagamit, Panginoon, sa hindi tama, Panginoon, o nagamit man sa tama, Panginoon, ngunit parang susuko na siya, Panginoon, dagdagan mo po ang kanyang lakas at dagdagan mo ang kanyang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, I pray, God, for breakthrough, Lord, sa kanyang buhay. I pray, God, that you bless this person right now, financially, Panginoon, ibangon mo po siya doon. Lord, na magkakaroon siya, Panginoon, ng financial breakthrough. I pray, God, na magkaroon din, Panginoon, ng physical breakthrough sa kanyang health, sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray, God, for miracle in the name of Jesus. Mag-miracle ka, Panginoon, i-heal mo ang pangangatawang ito at makita nila that you are our greatest physician, Lord, our healer. Dalangin ko nga po, Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan ang mga depressed, ang mga stress sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray for peace which transcends all understanding in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Pagbulay-bulayan mo ito, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. I will give you just 1 minute right now. Lumapit ka, kausapin mo si Lord ngayong oras na ito. Hilingin mo na tulungan ka ng Panginoon. Tulungan ka ng Panginoon sa pinagdadaanan na ito. Huwag kang susuko, kapatid. Mag-decide ka ngayong araw na ito in any case. Kung may pagdadaanan, lahat naman may pagdadaanan. Pero dadaan ako sa tamang pinatatahak sa akin ng Panginoon, hindi ako susuko. You have to decide today. Natatapos ka no matter what. Na magpapatuloy ka no matter what. Decide. Huwag ka susuko. Maraming taong nakatingin sa iyo, kapatid. Maraming tao mapagpapala sa buhay mo. Hindi sila titingin ng hindi napagod, ng hindi nasaktan. Tumitingin sila sa mga taong katulad mo na nabigo at nasaktan. Pero muling nakabangon. Tumitingin sila ng mga example na katulad ni Jesus Christ na may mahirap na pagdadaanan pero hindi sumuko. Hindi sila nakatingin sa mga perpektong tao. Nakatingin ang mga taong ito. Nakatingin si Jesus na kahit na dumaan ka sa pagsubok, dahil sa pagsunod sa Kanya, tatapos ka pa rin. Sa tulong niya. Just decide right now na no matter what, Lord, mas maganda nang dumaan sa pagsubok ng kasama ka, Panginoon. Mas maganda na mahirapan ng kasama ka kaysa nahihirapan na susugatan ng wala ka. Sa iyo po namin matatagpuan ang tunay na tagumpay, ang tunay na kapayapaan. Wala na pong iba, Panginoon. No turning back. In any case, I must keep going today and tomorrow. Tuloy, kapatid. Tuloy, kapatid. Huwag kang susuko. Oh, Jesus. Just tell it to Jesus. Oh, Lord.
Indeed, Lord, you are enough for us. Enough na rin, Panginoon, yung matinding pagmomodel mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil handa kang harapin ang kamatayan, handa kang harapin ang hirap para sa kaligtasan namin. Maraming salamat po. At meron dito, Lord, handa niyang harapin yung mga pagsubok para sa kanyang pamilya. Para mabago yung testimony ng kanyang buhay. Haharapin niya ito, Panginoon, katulad mo. Salamat dahil may modelo kaming katulad mo, Panginoon. Starting today, God, samahan mo po kami. Hindi po madali, pero alam namin magiging posible, Panginoon. Na mayroong lalaki at babae dito, Panginoon, na nakaranas ng iba't ibang mga failure, iba't ibang mga kahirapan, Lord, na makakabangon, makakaahon, Panginoon, magiging pagpapala sa mga tao na nasa paligid nila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagmomodelo. Salamat sa makapangyarihan mong salita na nagbibigay ng buhay, na nagbibigay ng pananampalataya sa amin. Lord, hindi magiging madali, pero magiging posible pagkasama ka namin. Salamat po, Panginoon. We're so excited, God. May challenge man, Panginoon, pero tiyak yan may changes na mangyayari. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ibangon niyo po, iahon niyo. Bigyan ng kapayapaan, ng matinding pananampalataya. And I believe, Lord, that after this storm, may matinding liwanag na mangyayari sa kanyang buhay. After this test, a great testimony, Lord, will come out of this, Lord. Marami pong salamat. Night of people of God, nais kong tanggapin mo ang mga pagpapalang ito ngayong araw na ito because I believe that you are blessed and not a liability. Ikaw ang pinagpala ng Panginoon dahil nasa iyo si Lord, dahil nasa iyo ang salita ng Panginoon. Hindi ka liability, hindi ka curse, kapatid. Ikaw ay blessing. Tandaan mo yan, kapatid. Selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Huwag mong hayaan ngayon lang araw na ito. Samahan nawa tayo ng presensya ng Panginoon ng kanyang salita. Magiging guide natin ito habang buhay. And believe me, kapatid, kung si Lord may narating dahil tagasunod ka niya, tiyak may mararating ka rin. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings right now in Jesus' name. And everybody will shout aloud, Amen and amen. God bless you all. Jesus loves you. See you next week.